Magandang umaga na po sa inyong lahat. Ngayon po ay 12:20 na at purihin po ang ating Diyos mga kaibigan. Okay lang po yan para po makakuha tayo ng tahimik na oras. At salamat sa gabay at patnubay ng ating Diyos sa oras na ito at sa presensya ng banal na Espiritu Santo na siyang magpapaunawa sa atin ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, alam ko pong tulog na kayo sa oras na ito, kaya bukas ng umaga, maririnig nyo na po ito. Ang title po nito, Si Josue, ang kahalili ni Moises. Ito po ay nasa Deuteronomio chapter 31. Ayan. At ngayon po ay pang day 62 na po natin. Nagpatuloy pa si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, ako'y 120 taon na ngayon at hindi na ako makagawa tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ninyo ako makakasama sa ibayo ng Jordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamagitan ni Josue. Pupuksain ni Yahweh ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain nila. Tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreo na sina Sihon at Og at sa kani-kanilang kaharian. Sila'y ipabibihag niya sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa kanila, pagkat sasamahan kayo ni Yahweh, hindi niya ako pababayaan. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakalakas ka at magpakatapang pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa ating mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, samahan ka niya. Hindi ka niya pababayaan, kaya't huwag kang matatakot at panghihinaan ng loob. Ang mga tuntuning dapat basahin tuwing ika-7 taon. Isinulat ni Moises ang mga utos at ibinigay ito sa mga saserdoting tagadala ng kaba ng tipan sa matatanda ng bayan. Sinabi niya sa pista ng mga kubol, tuwing katapusan ng ika-7 taon na siyang taon ng pagpapatawad, basahin ninyo ang kautosang ito pagharap ng Israel kay Yahweh sa lugar na pipiliin niya. Titipuning lahat, lalaki, babae, bata, pati ang mga nakikipamayan sa inyo upang marinig nila ang kautosang ito. Sa gayon magkakaroon sila ng takot kay Yahweh at susundin nila ang kanyang mga utos, pati ang inyong mga anak na di pa nakaalam nito ay magkakaroon ng takot kay Yahweh habang sila'y nabubuhay sa lupaing titirahan ninyo sa ibayo ng Jordan. Dito po tayo sa kabila. Ayan. Ang huling tagubilin ni Yahweh kay Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises, malapit ka nang mamatay, tawagin mo si Josue at pumunta kayo sa tuldang tipanan upang maitalaga siya. Gayon nga ang ginawa nila. Si Yahweh ay bumaba sa tuldang tipanan sa anyong haliging ulap at tumayo sa pintuan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nalalapit na ang iyong kamatayan. Pag nangyari na ito, ang Israel ay magpapakasama at maglilingkod sa mga diyos-diyosan. Sa lupaing pupuntahan nila, tatalikod sila sa akin at sisira sa aming tipan. Kung magkagayon, magagalit ako sa kanila, itatakwil ko sila tatalikdan at sila'y madaling mabibihag ng kaaway. Masusuong sila sa mga kaguluhan at kapahamakan hanggang sa mapag-isip-isip nilang ito'y dahil sa akong Diyos nila ay hindi nila kasama. Tatalikdan ko nga sila dahil sa pagsamba nila sa mga diyos-diyosan. Kaya nga isulat mo ang awiting ito at ituro sa bansang Israel upang maging tagapaalala sa kanila. Kapag sila'y nadala ko sa lupaing sagana sa lahat ng bagay, tulad ng aking pangako sa inyong mga ninuno, mamumuhay na sila ng sagana at tiwasay.
Ngunit sasamba sila at maglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Tatalikod sila sa akin at sisira sa aming tipan kung dumating na sa kanila ang matinding kahirapan at kaguluhan. Ang awit na ito ang siyang susumbat sa kanila pagkat matatanim ito sa isipan ng magiging lahi nila. Hindi ko pa sila nadadala sa lugar na ibibigay ko sa kanila ay alam ko na ang kanilang binabalak. Nang araw ring yaon, sinulat niya ang awit at itinuro sa mga Israelita. Si Josue ay tinalagan ni Yahweh. Sinabi niya, tibayan mo ang loob mo, magpakatapang ka pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagpunta nila sa lupaing ipinangako ko sa kanila. Hindi kita pababayaan. Matapos sulatin ni Moises ang kautusan, sinabi niya sa mga saserdote, dalhin ninyo ang aklat na ito at itabi sa kaba ng tipan upang maging babala sa inyo. Alam kong kayo'y mapaghimagsik kung ngayong buhay pa ako at lagi kayong naghihimagsik kay Yahweh, hindi lalo na kung patay na ako. Ayan, si Moises po yan mga kaibigan ang nagsasalita. Balik na rin po natin. Pasensya niya po ha, medyo magalaw ang ating video. Ayan po ang karugtong. Pupulungin ko ang inyong matatanda at ang inyong mga pinuno. Ipaliliwanag ko sa kanila ang mga bagay na ito at gagawin kong saksi ang langit at lupa laban sa kanila pagkat natitiyak kong pagkat natitiyak kong kayo'y magpapakasama pagkamatay ko. Lilihis kayo sa daang ituturo ko sa inyo. Darating ang araw na magagalit sa inyo si Yahweh dahil gagawin niyong di marapat sa kanyang kalooban. Ayan, dito po muna tayo magtatapos mga kaibigan. Bukas naman po ang awit ni Moises. Ano po, napakabuti po ng ating Diyos. Ayan, ang Panginoon po ay kumbaga dinirekta na si Moises na Moises, kumbaga malapit ka nang mamatay at hindi ka makakarating o makaapak man lang doon sa lupang pangako. Ano po, at kailangan pong pumili ng kapalit ni Moises at walang iba kundi si Josue. Kaya nga po si Josue ang kahalili ni Moises. Yan po ang title nitong chapter 31. Alam niyo po ano mga kaibigan, sa nababasa ko po ngayon, ang Diyos po talaga ay alam niya po yung future natin. Ang tindi po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Alam niya kung ano ang gagawin ng mga Israelita sa parating na panahon kapag si Moises ay hindi na nila kasama at ito'y patay na. Kumbaga talagang alam na ng Diyos kung ano ang gagawin, kung anong iniisip ng tao at kung ano ang gagawin ng tao. Ay salamat na nga lang sa Panginoon mga kaibigan. Dahil kahit man sa kapanahonan natin, kahit nakikita ng Diyos ang buhay natin, minsan tayo ay abala na sa mga kung ano-anong mga bagay at minsan ay nakakaligtaan natin ang Panginoon. Pero andoon pa rin po ang dakilang pag-ibig ng Diyos, nandoon pa rin ang pangunawa ng Panginoon. Kapag tayo po ay humingi ng tawad sa Kanya ay talagang naroon ang pagpapatawad ng Diyos. Pero kahit nga pa hindi pa tayo humingi ng tawad sa Kanya ay andyan lagi nakaabang, nakalaan ang Kanyang kagandahang loob sa mga buhay natin. Ano po. So yun, kumbaga alam ng Diyos kung anong gagawin ng mga Israelita. Sasamba na naman ito sa Diyos-Diyusan at talagang makakatikim na naman sila ng palo mula sa ating Diyos. Ano po. Kahit man po sa ating mga buhay, sa panahong ito kapag tayo po ay gumagawa ng mali at hindi kalugod-lugod sa Panginoon, ang Diyos po ay hindi konsentidor, talagang meron pong palo. Ano po, kaya purihin ang ating Diyos. Nawa po sa ating mga buhay ay patuloy na lang po tayong sumunod sa Panginoon at gumawa po ng mabubuting bagay upang makapag-impok po tayo ng ating mga kayamanan sa kalangitan mga kaibigan. So yun lang po ang nabasa natin. Ano po,
talagang ano po ito, madikit o malalim, yan, at nakakatakot ang mga mensaheng ito ng Panginoon kay Moises at mismo sa mga Israelita, dahil talagang kinakausap niya na ang mga Israelita dito sa panahon na malapit na si Moises na mamatay. Ano po? So, salamat sa Panginoon dahil itong ating nababasa ay meron ding mga pangyayari sa ating kapanahunan. Kaya lang, sabi ko nga, hindi natin naririnig ang boses ni Yahweh kundi ating nababasa. At habang binabasa natin ay atin itong naririnig. Kumbaga, dito na sa banal na aklat natin, nababasa ang tinig ni Yahweh. Kumbaga, dito na sa kanyang salita. At salamat sa banal na Espiritu Santo dahil ito po ay patuloy niyang pinapaunawa sa ating mga buhay. Ayan. Sabi nga po dito sa verse 21, kung dumating na sa kanila ang matinding kahirapan at kaguluhan, ang awit na ito ang siyang susumbat sa kanila pagkat matatanim ito sa isipan ng magiging lahi nila. So ito po yung awit. Ito pong ating basahin sa sunod na araw o bukas. Ayan. Ayan po. Ito po yung awit sa chapter 32 at medyo malawak po yan mga kaibigan. Ayan. Yan po ang lawak niyan. Yan po ang iiwanan ni Moises na ipinasulat ng Panginoon para kapag narinig yan ng mga Israelita, ayan ang magpapaalala sa kanila at makakapanumbalik sila kay Yahweh. Ano po? So, yan lang mga kaibigan. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Kahit po tayo ay inabot na ng madaling araw, ayan, 12:33 na. Pero okay pa rin po yan. Salamat sa Panginoon kasi tahimik po yung oras na ito. Kaya ako po ay pansamantala na namang magpapaalam. Purihin po ang ating Diyos sa buhay nating lahat mga kaibigan. Lagi po tayong manalangin upang tayo po ay laging may communication sa ating Panginoon at patuloy po tayong magpakabuti sa harapan ng Panginoon. Dahil ang Diyos po ay nakatingin lamang sa mga buhay natin, lalo na sa ating mga puso. Ano po, alam ng Diyos kung ano yung binabalak natin, alam ng Diyos yung pinaplano natin, alam ng Diyos yung iniisip natin. Kaya lagi po tayong magpakalapit sa Panginoon, magpakatino, at kung mayroon man po tayong mga sitwasyon na pinagdadaanan na hindi maganda, patuloy lang po tayo makipag-usap sa ating Panginoon. Gaya po ng nangyayari sa buhay ni Moises, ni Josue at sa mga Israelita. Ano po, na lagi po silang kinakausap ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po muli natin muna tatapusin ang ating binasa ngayong gabi, ang chapter 31. Salamat sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.